Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes, mga ka-truth seeker. That we may unlearn Armenian humanistic views and that we may spread unpopular but biblical apostolic teaching or doctrine. What is humanistic view number 5? Man's choice, man's decision saves. Ayon sa humanistic Armenian religionist view, ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng desisyon o kalayaan niyang pumili. Wrong, wrong, wrong. What is the truth? And let that apostolic doctrine be spread. Eto po, God's choice, God's decision saves. Not man's choice, not man's decision. Truth number 1. It is God's choice that saves us. Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili ng Diyos Ama sa atin sa Kaniya bago pa itatag ang sanlibutan at lalangin ng sanlibutan. Meaning, bago pa lalangin ng sanlibutan at tao, pumili na ang Diyos Ama, nagdesisyon na ang Diyos kung sino ang mga pipiliin niya unto salvation at unto glory. Hindi tayo ang magdidesisyon na pipili between Satan and God para maligtas tayo. Napakalinaw po ng aral ng Biblia. Truth number 2. It is Christ's choice that we serve Him. John 15:16. Ako'y hindi nyo hinirang o pinili, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong hinalal, upang kayo'y magsiayon, magsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga. Sino ang pumili sa atin? Si Kristo. Ang pinupunto ng Ephesians 1:4 at John 15:16 ay ito. Hindi basihan, condition, requirements o duty, ang faith, ang good work, ang obedience, ang sacrament, ang sinner's prayer, altar call, hindi requirements, duty, hindi basihan ng ating pagkaligtas, ang water baptism, membership in the true church o true religion, faithfulness till the end, grace plus indulgence, self-righteousness, o being good to others. At lalong hindi po requirements, condition, duty, o basihan ang pre-choice at decision natin para tayo ay hirangin at piliin ng Diyos. Number 3 truth. Our choice, decision, is just the fruit of God's choice. Hindi po natin binabaliwala ang choice o decision ng tao. Inilalagay lamang po natin sa tamang lugar ang choice decision ng tao. At ang tamang lugar po ng choice at decision ng tao, mga ka-truth seeker, ay ito. Ang decision ng makasalanan at choice ng makasalanan ay umiiral dapat sa usapin ng kaligtasan pagkatapos po na maligtas siya at pagkatapos po ng pagliligtas ng Diyos sa Kanya. Paano nga po ba nakakamta ng taong kaligtasan? Una, hinirang ng Diyos Ama ang tao. Hindi pa siya pinapanganak. Pangalawa, pinawalang sala o inaring ganap na tayo ng Ama. Hindi pa tayo nilalalang sa pamamagitan ng promise redemption ng anak na si Jesus. Kalakip nito ay kinupkup tayo ng Ama bilang mga anak niya, hindi pa tayo nag-i-exist. At pangatlo ay ang manginirang ng Ama ay i-regenerate ng Holy Spirit sa time na nag-i-exist o umiiral na tayo sa mundo sa pamamagitan ng spiritual union ng Espiritu natin kay Jesus na nagre-resulta ng life eternal, life righteousness, at perfect holiness. At kapag nangyari na ang tatlong main branches ng Gospel of Grace na ito, tayo ay ligtas na nga at talagang kompletong ligtas na. At ang kaligtasang ito ay naturalesang dadaloy ang saving faith. At hindi lang saving faith ang kusang dadaloy sa atin, kusa ring dadaloy ang choice at decision natin na yapusin, mahalin at piliin ng Diyos higit sa lahat ng bagay kapag na-regenerate na tayo. Challenge and prayer, my dear brother and sister. Sa mga nagsasabing sila ay tagasunod ni Kristo o regenerated na. John 15:16. Kayo'y hinirang ni Kristo upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang bungang ito.
Ang bunga na tinutukoy raw rito, mga ka-truth seeker, ay ang tayo ay mag-share ng truth. Lalo na ang gospel of grace. At kapag ibinahagi natin ang gospel of grace na ito, ay maaaring i-regenerate ng espiritu o kilusan ng espiritu ang mga hinirang ng Ama, at ang mga na-regenerate na, ito ay mauuhaw sa Diyos at sa truth at magpapatuloy na lumago. Ito yung bunga na inaasahan ni Jesus sa atin. Pero may mga nagsasabi na ang bunga raw na tinutukoy sa John 15:16 ay ang love, o ang bunga raw rito ay Christ-like character o yung pagpupuri daw natin sa Diyos. Kapatid, ang fruit of love, Christ-likeness, fruit of evangelism, fruit of our praises to God, ang lahat naman ng ito ay nailatag sa Biblia na fruit ng regenerated spirit natin o born again, pagiging born again Christian natin. So wala pong problema dyan. Balik po tayo sa John 15:16. Ang bunga po na tinutukoy dyan para po sa akin ay sa konteksto mismo ng John 15:16 upang kayo ay humayo, mangaral, at kapag kayo ay nangaral, magsipagbunga ng mga ire-regenerate ng Holy Spirit. Ano? Kasi makakarinig sila ng truth, at kapag nakarinig sila ng truth, ma-attract sila sa truth, at magpapatuloy makinig sa truth, at magpapatuloy na mauhaw sa truth yung mga regenerated. Yun yung magiging bunga natin. Marahil maraming katanungang umiikot sa isip natin, mga ka-truth seeker, na nagiging hadlang para din natin matanggap ang mga aral na itinuturo dito. Huwag po kayong mag-alala dahil ilalatag po natin ang mga biblicality ng mga doktrinang itinuturo dito. At i-discuss natin ng mas malawak sa mga susunod na discussion. Sumubaybay lang po kayo sa aral na iniaaral sa programang ito. Walang iba kundi ang apostolic, unpopular but apostolic biblical teaching. Good day and God bless po sa